What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Shout out kay Eric James, shout out kay Joey Tegi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2026 hanggang 2030. Ikaw, nandito ka ba para sa akin? Medyo nauutal ang pananalita ni Su Yihan, dahil naghahanap siya ng pagkakataong makapag-asawa sa isang mayamang pamilya, at nagpapakitang gilas sa harap ng mayayamang ikalawang henerasyong iyon, ngunit kakaunti ang talagang handang tumingin sa kanya sa mata, kaya ang hitsura ni Chen Yi ay hindi lamang nagulat kay Su Yihan, ngunit naging medyo hindi kapani-paniwala. Kung ang background ng pamilya ni Chen Yi ay ilalagay sa nakaraan, hindi na ito titingnan ni Su Yihan kahit isang beses pa. Wala man lang siyang kayamanan na mahigit 100 milyon. Paano siya matatawag na mayamang pamilya? Pero ngayon iba na. Ang pamilyang Su ay ganap na humihina, at hindi na siya si Miss Su. Siya ay isang ordinaryong tao lamang. Kontento na siyang magustuhan ng mga taong tulad ni Chen Yi. May mas maganda pa ba dito kaysa sayo? Nakangiting sabi ni Chen Yi. Napukaw nito ang kawalang kasiyahan ng ibang mga babae. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga kababaihan na makipagsabayan sa isa't isa ay ang kanilang hitsura at figure. Paano nila matatanggap ang sinabi ni Su Yihan na mas maganda siya sa sarili niya? Chen Yi, hindi ka magkakaroon ng myopia. Walang mas maganda dito kaysa kay Su Yihan. Yes, you should go to the ophthalmology department to have a good look. I don't know what she compares with us. Maikling dibdib at binti, hindi maganda. Chen Yi, napakabababa ng panlasa mo. Maraming babae ang hindi napigil ang tumawa. Hinawakan ni Chen Yi si Su Yihan at sinabi sa mga babae, ipapayo ko sa inyo na mag-ingat. Simula ngayon, si Su Yihan na ang aking babae. Kung sasabihin ninyong hindi siya, mag-ingat na hindi na kayo makikipag-ugnayan sa ang mayamang ikalawang henerasyon. Si Chen Yi ay walang gaanong impluensya, pero kahit papano may kilala akong kaibigan. Ang mga salitang ito ay nagpabago sa mukha ng mga babaeng iyon. Lahat sila ay mga batang babae na ipinanganak sa ordinaryong pamilya. Ginamit nila ang kanilang hitsura at katawan upang ipagpalit ang buhay na gusto nila. Kung talagang hindi sila nakipag-ugnayan sa mayamang second generation, matatapos na ang magagandang araw nila. Chen Yi, joke lang. Bakit ang seryoso mo? Oo, nagbibiro lang kami. Pag-usapan na lang, huwag mong seryosohin. Biglang nagbago ang ugali ng ilang tao, isang pares ng nakamamanghang tingin kay Chen Yi. Pinilit ni Chen Yi na ibaba ang kasuklam-suklam na pakiramdam sa kanyang puso. Totoong magkakagrupo ang mga tao. Ang dahilan kung bakit makakakuha ang mga babaeng ito, together is that they are shameless enough. Are you free tonight? I'd like to invite you to dinner. Tanong ni Chen Yi kay Su Yihan. Paulit-ulit na tumanggo si Su Yihan. Paano niya tatanggihan ang mayamang ikalawang henerasyon? I'll pick you up in the evening. Pagkatapos ng hapunan, may nightclub. Sabi ni Chen Yi. Good. Sagot ni Su Yihan. Itong mga bulaklak, hahayaan kitang ipadala sa bahay mo, hindi kita ipagpapaliban sa pamimili. Pagkaalis ni Chen Yi, nararamdaman pa rin ni Su Yihan parang nananaginip. Hindi niya akalain na bigla na lang darating ang swerte sa kanya. Uuwi muna ako. Pagkatapos magpaalam ni Su Yingxia sa mga kapatid ay mabilis siyang umuwi. Kailangan niyang magbihis ng maayos at lumitaw sa harap ni Chen Yi sa pinakamagandang paraan ngayong gabi. Si Chen Yi, sa kabilang banda, ay nakipag-ugnayan sa ilan sa kanyang mabubuting kapatid at nakipag-appointment na magkita sa isang chingba. Chen Yi, ano ang magagawa ko para sa iyo sa gayong magmadali?
Nakahanap ka na ba ng magandang resources? Anong uri ng mga tao ang kanilang hitsura? Panipi, magkano ang sapat para ibahagi natin? Sa pamamagitan ng mga tanong ng mga taong ito, maririnig din natin kung gaano ka-erotic ang kanilang mga pribadong buhay. Gayunpaman, si Chen Yi na magaan ang ngiti, natagpuan niya ang magkapatid na ito, ay hindi dahil sa ganitong uri ng bagay. Pumunta ako sa iyo ngayon para suportahan ako. Magpo-propose ako ngayong gabi, sabi ni Chen Yi. Mag-propose ka, mag-propose ka, mag-propose ka. Maraming tao ang nakatingin kay Chen Yi na may gulat na ekspresyon. Gustong mag-propose ng playboy. Seryosong hinala nila na mayroon silang mga guni-guni. Kung hindi, magulo ang isip ni Chen Yi. Nakikita kong nahihilo ka. Nagpo-propose ka. Chen Yi, na-stuck ka ba sa pinto? Ang bata mo pa kaya gusto mo nang magpakasal. Chen Yi, I can remind you na kahit gaano pa kagaling ang isang babae, mapapagod pa rin siya sa paglalaro. Kung ikakasal ka, huli na ang lahat para magsisi ka sa huli. Makinig sa mga salita ng ilang mga tao, Chen Yi ngumiti mas masaya, sinabi ko lang na mag-propose, sino ang nagsabi sa iyo na magpakasal? Ang pag-propose ng kasal ay simula pa lang, at pagkatapos ay ikakasal ka. Ito ay pangunawa ng isang normal na tao sa dalawang salitang ito. Gayunpaman, mukhang walang balak si Chen Yi na magpakasal, kaya medyo nalilito ang ilang tao. Chen Yi, anong ginagawa mo? Linawin mo. Oo, ginulo mo kaming lahat. Nga pala, kanino mo pino-propose? Su Yihan, sabi ni Chen Yi. Su Yihan, never heard of this woman. Panipi, hindi pwede yung babae ng pamilya Su dati. Gusto mo pa yung sirang sapatos na yon. Su Yihan. Nagkunwari siyang lasing at binigyan niya ako ng pagkakataon. Kung hindi ko naisip na madumi siya, niloko ko siya. Niligawan mo siya. Nakanganga ang ilang tao kay Chen Yi at hindi maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa operasyong ito. Pagkatapos ng lahat, si Su Yihan ang kinatawan ng sirang sapatos. Kung kukunin ni Chen Yi itong sirang sapatos, hindi biro para sa mga tagalabas, huwag kang matuwa, sinabi ko na. Nag-propose lang ako. Hindi ko sinasadyang magpakasal. Nakangiting sabi ni Chen Yi, damn it, please tell us what's going on, otherwise, hindi kami makikipaghiwalay sa iyo dahil sinira mo ang reputasyon ng aming maliit na grupo. Oo, handa kang kunin ang mga ganyan, isang babae bilang Su Yihan. Ang laking puso nito. Sabihin mo sa akin ang iyong layunin ng mabilis. Okay, huwag kang matuwa. Sasabihin ko lang sa iyo. Sa katunayan, hiniling sa akin ni Tianlinger na gawin ito, sabi ni Chen Yi, Tianlinger. Hiniling niya sa iyo na mag-propose kay Su Yihan. Anong ibig sabihin yan? Siya ay kapatid na babae ni Aaron ngayon, at dapat na galit siya kay Su Yihan. Ang puot sa pagitan ng pamilyang Han at ng pamilyang Su ay kilala sa Yuncheng. Ano ang gustong gawin ni Tianlinger? Nang sumali si Aaron sa pamilyang Su, siya ay pinagalitan ni Yuncheng bilang isang basura, kalahati nito ay dapat bayaran, kay Su Haichao. Matagal nang kumalat ang mga bagay na ito sa buong Yuncheng, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ngayon ni Tianlinger, pero nangako siya sa akin na basta magpapaganda ako, hahayaan niya ang pamilya namin, sumali sa proyekto ng nayon sa lungsod, sabi ni Chen Yi. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang naglalaway sa matabang karne ng nayon sa lungsod, ngunit dahil mahinang pag-aari ng tubig ang proyektong ito, walang nang ahas na sirain ito ng palihim, kaya't kahit ang matabang karne, nasa harap namin, ang mga taong iyon ay hindi nang ahas na manggulo. At para makakuha ng ganoong pagkakataon, para sa sinumang pamilya ng negosyo, magandang balita iyon, noong una, gusto lang ni Tianlinger na makuha ko si Su Yihan, ngunit sa palagay ko siya dapat may itatanong sa akin. Kailangan kong mas maniwala sa akin si Su Yihan. Kaya nga may proposal ako. Panipi, ang gustong gawin ni Tianlinger ay hindi na mahalaga sa ibang tao. Maaaring sumali si Chen Yi sa proyekto ng nayon sa lungsod dahil dito, naiinggit nila. Kung ang ganitong uri ng magandang bagay ay nahuhulog sa kanila, ipagpaliban pa ang pagbabad kay Su Yihan, kahit na magpalipis sila ng isang gabi sa isang babaeng walang bahay, kakayanin nila ito. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng sarili niyang kumpanya. Ngayon si Chen Yi ay pangalawang henerasyon pa lamang ng dinastiyang Shang na may yaman na wala pang 100 milyon. Ngunit sa sandaling sumali siya sa proyekto ng nayon sa lungsod,
tataas ang kanyang kapalaran, at tataas din ang kanyang posisyon sa Cloud City. Shen Yi, you're so fucking lucky. This kind of good thing will fall on you. I'll call you Mr. Shen in the future. We are not of the same rank. Well, I have a good relationship with Tian Lunger. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito? Napabuntong hininga ang ilang tao. Matagal nang alam ni Chen Yi na magkakaroon sila ng ganoong reaksyon. Kung tutuusin, ang proyekto ng nayon sa lungsod ay kaakit-akit na walang sino man ang makakalaban dito. Huwag kang mag-alala, kung makakasama ako sa proyekto ng nayon sa lungsod, mabuti. Makakalimutan ba kita? Sabi ni Chen Yi. Well, ano ang gagawin mo ngayong gabi? We'll try our best to cooperate, but we've agreed in advance na lahat tayo ay mag-aambag sa bagay na ito. Kung ito ay maganda sa hinaharap, kailangan nating tandaan tayo. Maraming tao ang nagpaplano kung paano mag-propose at kung paano gagawing ilipat si Su Yihan. Lahat ay gumagawa ng mga mungkahi, umaasang magsusumikap para sa pagganap sa bagay na ito, upang sila ay makinabang mula kay Chen Yi sa hinaharap. Para sa mga playboy na ito, basic course ang pagbabad sa mga babae. Ang lahat ay madaling mahuli, kaya ang plano ay ginawa sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tinawag ni Chen Yi si Tian Lunger. Dahil mayroon pa ring follow-up na mga kinakailangan si Tian Lunger, ngayong gabi ang pinakamagandang oras para matugunan ang kanyang mga kinakailangan. Kapag si Su Yihan ay nasa moving stage na, dapat siya ang pinakamasunurin. Linger, plano kong mag-propose kay Su Yihan ngayong gabi. Ano ang gusto mong gawin ko? Ito ang pinakamagandang pagkakataon, sabi ni Chen Yi. Shen Yi, aalis ka na. Hindi ka ba natatakot sa masamang impluensyang dulot nito sa iyo? Laking gulat ni Tian Lunger nang malaman ito. Kung tutuusin, hindi biro ang panukala. Kung nakakaakit ito ng atensyon ng napakaraming tao, hindi magiging madali para kay Chen Yi na makalayo rito. What you told me, I naturally want to do well. How can I disappoint you? Nakangiting sabi ni Chen Yi. Mukhang nakatutokso sa iyo ang proyekto ng nayon sa lungsod. Ngunit dahil nangako ako sa iyo, hinding-hindi ko sisirain ang aking pangako. Gusto kong sabihin mo sa akin mula kay Su Yihan kung ginawa niya ang bagay na paninirang puri kay Ivory. Sabi ni Tian Linger. Kumunat ang noo ni Chen Yi. Matapos kumalat ang chismis sa Yuncheng, halos lahat ay nag-uusap tungkol dito. Masasabing malaki ang epekto nito sa Ivory at Aaron. Hindi nakakagulat na handang itapon ni Tian Lunger ang matabang karne ng Chengchong Village. Huwag kang mag-alala, kaya kung ibigay sa iyo ang sagot ngayong gabi, paniniguro ni Chen Yi. Ibinaba ang telepono, maingat na pinag-isipan ni Chen Yi ang bagay na ito, siniraan si Ivory, kung gaano kalubha ang kahihinatnan ng bagay na ito, dapat ding malaman ni Su-han, kaya ang kanyang pagbabantay sa bagay na ito ay magiging napakataas, nais na madaling subukang malaman kung siya man ang bagay na ito, natatakot ako na hindi magagawa ng isang panukala. Sa bahay, si Chen Yi ay gumagawa ng ilang mga trick. Kailangan niyang ipaalam kay Su Yihan na sila ni Su Yihan ay nasa iisang harapan, at kailangan niyang ipakita na itinuring niya ang Aaron bilang kanyang kaaway. Isang simpleng kontrabida na may nakasulat na pangalang Aaron. Naisip na ni Chen Yi ang kwento. Ang aga mong umuwi ngayon. Hindi tama. Hindi ka na ba pwedeng maubusan ng pera? Nang makita ng ama ni Chen Yi si Chen Yi, sinabi niya sa malungkot na mukha na ang kanyang anak na babae ay marunong lamang kumain, uminom at maglaro sa buong araw, at wala man lang siyang ambisyon, na siyang dahilan kung bakit siya galit sa bakal. Kinindatan ng ina ni Chen Yi si Chen Yi. Tila natatakot siyang humingi ng pera si Chen Yi at inisin ang kanyang ama. Dad, hindi na ako hihingi ng pera sa iyo. Kaya ko naman ang sarili ko. Nakangiting sabi ni Chen Yi, sa Village sa City Project, kakapusin siya sa pera, paano na? Ngumisi ang ama ni Chen Yi at sinabing, kung may kakayahan kang kumita, magsusunog ako ng insenso. Natutuwa akong walang kwentang bagay ka at hindi ako magpapatalo. Dad, ang swerte ng anak mo this time, but I won't have a chance until after tonight's event. I'll remind you na may iuuwi akong babae ngayong gabi, at saka mo ako matutulungan sa pag-arte, sabi ni Chen Yi. Babae. Nasasabik ang ina ni Chen Yi nang marinig niya ang tungkol sa babae. Alam niyang hindi sineseryoso ng kanyang anak ang nararamdaman nito. Siya ay umaasa na magkaroon ng manugang, mas mabuti ang isang apo.
Yung babae kung saan pamilya ay napakaliit ng paningin na sinasaktan mo. Tanong ng ama ni Chen Yi. Su Yihan, dapat alam mo ang humihinang pamilyang Su, sabi ni Chen Yi. Nagbago ang mukha ng ina ni Chen Yi nang marinig niya ito. Bagamat magkaiba sila ni Su Yihan, maraming tao ang nagbanggit kay Su Yihan bilang isang babae. Mula nang mabangkarote ang pamilyang Su, sabik na siyang mahawakan ang bawat mayaman. Ngayon ay kilalang kilala na siya. Hinding-hindi niya tatanggapin ang pag-uwi ni Chen Yi sa ganitong uri ng babae. Chen Yi, anong klaseng tao si Su Yihan? Hindi mo alam, paano nakapasok ang ganyang babae sa pamilya ko ni Chen? Matigas na sabi ng ina ni Chen Yi. Lalong natuwa ang kanyang ama dahil minsang binili ng isa sa kanyang mga kaibigan si Su Yihan sa halagang 100,000 yuan para sa isang gabi. Kung lumabas ang balita, paano haharapin ng pamilya Chen Yi? Kung maglakas loob kang gawin ito, umalis ka kaagad sa pamilya Chen. Hindi ko nakilala ang anak mo. Matiim na tinitigan ng ama ni Chen Yi si Chen Yi at sinabing, huwag kang matuwa. Makinig ka muna sa akin. Hiniling sa akin ni Tian Lenger na gawin ito. Walang mangyayari sa pagitan namin ni Su Yihan. Isa lang itong dula. Naghinala si Tian Lenger na si Su Yihan ay nagpakalat ng chismis tungkol kay Ivory kamakailan, kaya umaasa siyang makakausap ko si Su Yihan, paliwanag ni Chen Yi. Nabalitaan ng mga magulang ni Chen Yi ang tungkol sa chismis na binigyan ni Ivory si Aaron na berdeng sombrero. Napakaingay sa Yuncheng kaya si Tian Lenger, bilang kapatid ni Aaron, ay dapat na lumapit upang imbestigahan ang bagay na ito. Ngunit si Su Yihan ay isang kilalang babae kung tutuusin. Kahit hilingin ni Tian Lenger kay Chen Yi na gawin iyon, paano siya madaling sumang-ayon, hindi mo ba alam paano tumanggi? Bakit ka pumapayag sa mga bagay na walang pasasalamat? Hindi nasisiyahang sabi ng ama ni Chen Yi, tatay, nasa harap mo ang pagkakataong sumali sa proyekto ng Urban Village. Tatanggi ka ba kung ikaw? Nakangiting sabi ni Chen Yi. Naghilamos ang mga magulang at tumayo mula sa sofa. The Project of Village in the City. This novel has been translated by novelhole.com, and if you are reading this somewhere, they have start our translation. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!